What's up mga ka-Entong, and welcome back to Entong's World Channel. So this day napadaan tayo dito sa bahay nila Chewin ko, dito sa Inspector's Heritage Farm. So ngayon na lang ulit tayo na padaan dito and papakita natin yung mga updates sa kanilang mga alagang manok. So let's go guys, tignan na natin. Kayentong umpisan natin dito sa harapang part ng kanilang mga brooding area, tapos papakita natin yung mga updates dun sa mga manok. And ayan, nakita ko kanina ang gaganda ng mga Rhode Island Reds nila, and then dun sa likod na part, yun sa may net dun yung mga malalaking breeds na Brahma, ganyan, yung mga Orpington. So pakita muna natin dito sa harapan, may bumubungad na agad na malaking manok. Ito yung dark mahogany, Rhode Island Reds, yung kanilang Australorp. So dito tayo sa harapan. Dito sa harapan merong bubungad ng mga, siguro I think nasa 2 months, 2 or 3, pero ganun, 1 to 3 months old na mga Rhode Island Reds. Tapos ito yung kanilang cock na Black Australorp. Dito sa area naman to may dalawang Brahma na sisiw. So before marami yan, and ibenta na rin yung iba. Lalaki oh. Pumunta ka rito sa kanilang brooding area. Dito yung kulungan ng sisiw, ubos agad ang sisiw. So nabili na yung iba. Dito wala na rin. Ayun, may dalawa kulong pero hindi na sisiw. So yung iba ayan oh. Mga ano to, hindi siya dark mahogany, I think. Hindi ko lang sure pero yan yung mga dumalaga na Rhode Island Reds. Naman na tayo sa likod. Ito yung kanilang Brahma oh. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Ayan, ang ganda oh. So sa mga nagpa-farming or yung nabibreed ng mga heritage chickens, karamihan itong mga Brahma is pinang di-display nila. So parang pang show type siya. Ayan oh, laki. Tsaka mapapansin ninyo yung balahibo niya na kumpleto na sa paa niya. Lalaki. Ayan yung comparison, makikita niyo yung laki niya dun sa bike. Tingnan yung gulong ng bike. Ayan, yeah, laki. Tsaka yung bote ng Wilkins, ayun, yung mineral water, laki. Ayan, may mga bagong kulungan dito, yung kanilang breeding area. So additional, ayan, mga plastic screen. Pasok tayo rito. Yan, pagpasok mo, bubungad sa yung kulungan ng ito, mga Orpington, Buff Orpingtons. Ayan, doon yung kanilang range area. Silayuan. Dito sila nangingitlog, tapos kinokolek para i-incubate. Ayan, and then dito sa part na to, ayan, may Orpington pa oh. Wow, ang ganda ng kulay. Ito yung kanilang adult breeder. Ayan. Tapos dito walang laman. Ito meron pa, may mga Brahma, mga hen nila. So ayan yung mga Brahma. Isa pang Brahma. Ayan. And then dito sa part na to, dito naman yung Plymouth Rock. So ang ganda na rin ng kanilang range area oh. Ayan, yung range area nila merong net. So just in case man na gusto nilang lumabas or magbilad sa araw, dito sila sa may ranging area. So dito pa sa kabila, sa labas naman, ayan sila oh. Oh, mga sari-saring breed. So medyo kumonti na ngayon dahil nga maraming bumili last time. So dito tayo nanguha ng ating mga pang-cross sa mga natives natin before, and masasabi ko naman na quality kasi nga marami rin tayong napalabas na magagandang lahi. So yung breed ng mga
Rhode Island Reds na i-cross na natin dun sa mga natives. And kung mapapansin nyo sa mga vlogs ko, nagaganda na rin ng lahi ng mga napalabas natin or yun na produce. Lumang kulungan. Ayan, dito naman yung ibang mga Rhode Island Reds. So kung makikita ninyo, no, may itlogan sila sa gilid. Tapos may lumang upuan na sira. Doon sila papatong kasi medyo mabigat ang katawan nila. And yan, mapapansin niyo yung solid ng mga kulay nila. Oh. Meron kasi yung mga Rhode Island Reds na hindi ganito ka-solid yung kulay. So yung iba, hindi natin sure kung pure ba yung mga yan or may halo na. So ito talagang sure na pure dark mahogany ito na Rhode Island Reds. Ako, tingnan yung kulay. Solid na dark red. Ayan, ang gaganda nila. Ng bahay. Kung mapapansin nyo, ito yung mga nag-cross yung binabanggit ko kanina. Ayan, mga kinross natin sa mga may lahi. Yung mga breeders natin na pinang-cross natin. So magaganda naman yung nailabas nila. And malalaki na rin yung katawan nila. Kasi pag nag-pure native naman kayo, ang disadvantage nun maliit. So mas maganda yung ganito, mas marami kayong mapapakain just in case na gusto nyo magkatay, ganyan. And syempre masarap din ang karne ng Rhode Island Reds. Kaya maganda siyang i-cross sa mga natives. Mapakita ko lang din itong aking mga Japanese Bantam. Ayan. So may lumabas na 2 short legs tapos 2 medium legs. Ayan yung ating mga bantams na binibreed. So before, medyo hindi kagandahan yung kulungan kaya namamatay. So inilipat natin sila dito sa kulungan ng rabbits. And dito muna sila. Tsaka mas okay dito kaya nilipat natin para yung dumi nila diretso na rin sa lupa. Plus ito pa yung ibang cross natin ng mga may lahi. Yung cross sa natives, yung mga Japanese Bantam natin. Gusto nating makarecover sila. Ipapakita natin. Diba? So sana maparami natin. So, mga tropa, no, dito muna natin tinatapos ang ating video. And medyo short yung video natin ngayon kasi nga meron tayong lakad mamaya. So see you next time guys. God bless po. Ingat po lagi. Bye bye.